wide-scale attack by Iran is a major escalation. Ipinahayag ni Abdul Malik al-Houthi, leader ng Houthi movement, na tuloy na ang kanilang paghihiganti sa Israel. Ito ay matapos nilang patayin si Ismail Haniyeh, ang leader ng militanteng grupong Hamas noong July 31 na matagal ng kaalyado ng Iran. Ang dugo ni Haniyeh ay hihigitan ng libu-libong Israeli. Idinagdag ng leader ng mga Houthi na ang kanilang pag-atake ay doble ang sakit at lawak ng magiging epekto sa Israel. Subalit hindi nagtatago sa mga mata ng Israel at US ang banta. Sa kabaligtaran, ang dalawang bansa ay naghahanda ng kanilang mga puwersa para sa anumang pag-atake na maaaring mangyari sa anumang oras. Tila ang pinakamalaking digmaan sa 21st century ay magaganap na sa Middle East. Ano ang plano ng Iran para sa kanilang matinding paghihiganti? Paano hinahanda ng Israel at US ang kanilang mga depensa? Tapat ba ang US sa pangako nito? Handa bang gumamit ng nuclear weapons ang dalawang bansa? Yan ang ating aalamin. Dahilan ng paghihiganti. Ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran ay may mahabang kasaysayan, ngunit ang kasalukuyang alitan ay lumala matapos ang sunod-sunod na pagpaslang sa mga leader ng Hezbollah at Hamas. Ang Hezbollah, isang pro-Iranian militia sa Lebanon, at ang Hamas, isang militanteng grupo sa Gaza, ay matagal ng mga kaalyado ng Iran. Noong July 31 ngayong taon, si Ismail Haniyeh, ang pangunahing negosyador ng Hamas, ay pinatay sa isang airstrike sa isang guest house sa Tehran, Israel. Kasama ni Haniyeh sa mga napatay ay si Fuad Shukr, isang mataas na opisyal ng Hezbollah. Ang mga pag-atake na ito ay tila isang direktang pagsalungat sa Iran na humantong sa kanilang pahayag ng matinding paghihiganti laban sa Israel. Ang pagpatay sa mga leader na ito ay nagbigay ng malalim na insulto sa Iran at nagbigay daan sa isang nakamamatay na chain reaction. Ang paghahanda ng Iran. Sinasabi ng mga ulat mula sa Israeli, US at European intelligence na ang Iran ay maaaring maglunsad ng isang malakihang atake laban sa Israel bilang tugon sa mga pagpaslang sa kanilang mga alyado. Ang Iran ay kilala sa pagbuo ng isang malawak na arsenal ng mga armas at estratehikong kagamitan na nagpapalakas sa kanilang kakayahan para sa isang potensyal na pag-atake. Kabilang dito ang pag-develop ng mga medium at long-range missiles tulad ng Shahab at Sijil na may kakayahang mag-target ng mga pangunahing lungsod sa Israel. Ang mga missile na ito ay binubuo ng mga high-explosive warheads na maaaring magdulot ng malawak na pinsala sa sibil at militar na mga target. Samantala, isa sa mga pangunahing estratehiya ng Iran ay ang pagbuo ng matibay na alyansa sa mga militanteng grupo at proxy sa rehiyon tulad ng Hezbollah sa Lebanon at Hamas sa Gaza. Ang Hezbollah, na may malakas na puwersa sa Lebanon, may kapasidad na maglunsad ng mga rocket attacks laban sa Israel, habang ang Hamas naman ay may kakayahang magsagawa ng mga operasyon mula sa Gaza Strip. Ang pagkoordina sa mga grupong ito ay bahagi ng mas malawak na plano ng Iran upang magdulot ng sabay-sabay na banta sa Israel mula sa iba't ibang direksyon. Ito ang magpababa ng kakayahan ng Israel na tugunan ang lahat ng banta ng sabay-sabay. Bukod dito, ang Iran ay gumagamit ng advanced na intelihensya upang subukan ang depensa ng Israel at suriin ang kanilang mga kahinaan. Kasama rito ang pagsubok ng mga sistema ng depensa sa pamamagitan ng cyber attacks at espionage upang malaman ang mga potensyal na butas sa seguridad ng Israel. Bihira ding isiwalat ng Iran ang kanilang mga plano kumpara sa Israel. Sa halip, ang mga Iranian military planners ay nagtatago ng kanilang tunay na intensyon sa likod ng mga misleading statements at subterfuge. Ang mga ito ay nagpapalabas ng mga magagandang intensyon sa publiko habang lihim na nagsasagawa ng mga hakbang para sa pagsasakatuparan ng kanilang plano sa pag-atake. Higit sa lahat, ang mga estratehiya ng Iran ay maaaring isagawa sa isang tiyak na oras upang makuha ang maximum na epekto. Halimbawa, maaaring pumili ang Iran ng mga panahon kapag ang Israel ay nasa ilalim ng matinding political at security stress o kapag ang Israel ay hindi handa ng maayos sa isang malakihang pag-atake. Ang tamang timing ay bahagi ng kanilang estratehiya upang makamit ang mga layunin sa pinakamababang gastos. Mga lihim na armas ng Israel at US para sa huling laban. Upang mapanatili ang kanilang kaligtasan laban sa banta ng Iran, ang Israel ay nagsusulong ng kanilang pinaka-advanced na sistema ng depensa. Ang Iron Dome ay isang kilalang sistema na may kakayahang mag-intercept ng mga short-range missiles na pinaputok mula sa Gaza at iba pang lugar. Ang David's Sling ay idinisenyo para sa mga medium-range threats
Samantalang ang Arrow Defense System ay para sa mga long-range missiles. Ang mga system na ito ay nagtutulungan upang lumikha ng isang multi-layered defense strategy na nagpapalakas ng seguridad ng Israel laban sa potensyal ng malakihang pag-atake. Sa kabilang banda, ang Estados Unidos ay nagpapakita ng matibay na suporta sa Israel sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanilang pinakamodernong military assets. Ang USS Abraham Lincoln, isang nuclear-powered aircraft carrier, ay ipinadala sa Red Sea kasama ang mga warships tulad ng USS Farragut at HMS Defender. Ang Carrier Strike Group 3 ng US Navy ay kinabibilangan ng mga guided missile destroyers na may advanced surface-to-air at surface-to-surface missiles. Ang presence ng mga stealth fighter jets tulad ng F-35 Lightning II ay nagbibigay ng advanced air superiority na nagbibigay sa Israel ng kakayahan na matiyak ang kanilang himpapawid. Ang pangako ng Estados Unidos na ipagtanggol ang Israel laban sa banta ng Iran ay isang central na bahagi ng kanilang foreign policy sa rehiyon. Ayon kay US Secretary of Defense Lloyd Austin, ang commitment ng US sa seguridad ng Israel ay hindi nagbabago. Ang pagpapadala ng USS Abraham Lincoln at iba pang military assets ay nagpapakita ng kanilang determinasyon na protektahan ang kanilang kaalyado sa gitnang silangan. Hahantong ba sa nuclear war? Ang posibilidad ng nuclear war sa pagitan ng Iran at Israel ay isang tanong na mahirap sagutin, lalo na't ang pagsabi na ito ay posibleng mangyari ay maaring magdulot ng worldwide panic. Hindi opisyal na kinikilala ng Israel ang pagkakaroon nito ng mga armas nuklear, ngunit maraming analysts at eksperto ang naniniwala na mayroon itong advanced na nuclear arsenal. Ang Israel ay kilala sa pagkakaroon ng policy of ambiguity na nangangahulugang hindi ito nagkukumpirma ni nagbibigay ng impormasyon hinggil sa kanilang nuclear capabilities. Samantala, ang Iran ay patuloy na nag-iinspeksyon at nakatanggap ng pang-internasyonal na presyon para ihinto ang kanyang nuclear program na maaaring magbigay daan sa paggawa ng nuclear weapons. Sa kabila ng mga kasunduan tulad ng Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA, ang Iran ay may mga pasilidad at teknolohiya na maaaring magamit para sa produksyon ng nuclear na armas. Bagaman wala pang konkretong ebidensya na nagmumungkahi na ito ay aktibong nagbubuo ng mga armas nuklear. Sa kabila nito, ang mga bansa na may mga armas nuklear ay kadalasang nag-iingat na huwag gumamit ng mga ito dahil sa panganib ng buong pagkawasak. Ang Israel bilang isang bansa na may advanced na military capabilities at suporta mula sa mga pangunahing alyado tulad ng Estados Unidos ay maaaring mag-aatubili na gamitin ang nuclear weapons maliban kung sila ay direktang nasa panganib ng pagkakaroon ng pagwasak. Samantala, ang Iran, kahit na hindi patiyak ang pagkakaroon ng nuclear weapons, ay maaaring magpataw ng mga malakas na pag-atake gamit ang conventional weapons o asymmetric tactics tulad ng mga missile strikes o paggamit ng proxy groups. Ang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel ay umabot sa bagong antas. Anumang oras, ang Iran ay aatake sa Israel na maaaring magdulot ng matinding pinsala hindi lamang para sa mga Israelita kundi pati na rin sa mga inosenteng Palestino sa Gaza Strip at West Bank. Ang posibilidad ng nuclear conflict ay malaki habang posible ring humina rin ang depensa ng US sa Iran dahil sa pagtulong nito sa Israel. Ngunit nananatiling malaking tanong kung paano maiiwasan ang digmaang maaaring pumatay sa maraming inosenteng buhay. Ano kaya ang magiging unang pag-atake ng Iran? Gaganti rin ba ang Israel? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at share. Maraming salamat at God bless.